How do you flip it? Is it recording? I think you flip it like this. I can't see it. Oh, there. It's filming. How do I make it stand? Wait, can I make a TikTok right now? There's this TikTok I want to do. Which one? Oh, I forgot. How do I do this? Let's make a TikTok. Good morning mga Chuy. So nandito kami ngayon sa paborito naming restaurant. Tiernas. Yeah, para sa aming almusal, kasama si Man, si Ate, si Kali. Doon sa lalim. I want chocolate milk. Lagi kami nandito before mga maliliit pa mga bata. Hanggang ngayon. Sa akin ay lechon silog. I want chocolate. Gusto ko ng lechon. Maybe eh. Oh, na naman, kontra na naman. Kontra na naman. Gusto ko lang pala ano, Bisaya silog. Fried fish. Tap silog. Pork silog na lang sa akin. Yeah, pork silog. Order pancit also. Yeah, pansit mag-order din. I want longganisa. Sabihin nyo, wala masyadong ano, gulay. Kasi hindi sila mahilig sa gulay. Sima tingin-tingin pa, tapos silog lang hindi naman order. Tapos silog. You wanna try something? You wanna try something? And I want Huh? I want Imbo silog, log silog. It's so cute. Libre ang sabaw dito mga Chuy. Walang bayad. Walang bayad. Nag-viral yung sabaw na ano eh. Ganito lang kalaki oh. $2. $2 pag sa Skaton. saan? Pag Refill, another $2. What? Saan? Hindi na ako bumalik dun sa ano na yun, restaurant. Ay, hindi na nga. Sa mga inasal nights Free. free. Unlimited rice nga, di ba? Dito free lang siya oh. Did you charge your phone? To pork Excuse chop. me, pwede makahingi ng ano, spoon and fork? Kulak kasi. Thank you. Sarap yung pork ano yan. Sa kanya yan? Pwede pa lang yun ang iPad ko. Pork chop. Isang piraso. Akin na, lagyan mo ito. Onion. Yan. Walang like garlic. Why? When you get older, you'll have garlic. Excuse me, Tapa. Thank you. Pansit na lang. Ngayon, wala ko siya. So ito yung sa amin. Pork chop plus pansit. Sorry sa log. Tapos ganyan. Isda. Busog. No. Yeah. And then on night time, it's gonna be dinner. Ha? It's gonna be dinner. Oh my God, I'm it's done. staying. Okay mga Chuy, nandito kami ngayon sa Labahan, again, sa laundry shop dito sa may McPhillips, malapit sa bahay namin, para labhan yung mga natitira kong, yung mga lumang gamit ko, mga maruming gamit na dadalhin ko ulit pabalik sa Ice Road. So ngayon ay Sabado ng tanghali, 11:47, umaga pa pala, wala pang 12 o'clock. So dahil wala pa naman hindi pa tapos yung aming laundry, so ito yung mga pagkakataon na sagutin ko i-mix ko na lang siya kasi wala masyadong questions. I-mix ko na lang yung mga nagpa-shoutout and then yung mga comments and questions. 39 lang to, bibilisan ko lang yung pagsagot. Si Hello 1094, ang sabi niya, anong libangan mo, offline games or online games? Pag libangan ko, pag offline ako ay nanonood ako ng TV. Pag sa bahay, yung PS5. And IFM 2079, Mark, sino yung kasama nyo
sa Ice Road. Q-Line din ba? Yes, pero hindi ko muna sasabihin kung sino nga yung aking makasama sa Ice Road. I-mention ko na lang pag once nandun na kami sa Yellowknife or bago kami mag-take off from Saskatoon. Nalalaman niyo kung sino yung magiging kasama ko. And ito, medyo mahaba itong sa kanya, si Tulips. Marco, ako nga pala si Norman Tordil. Isa ako sa mga silent viewer mo. Ginagamit ko lang ang account ng dalawa kong anak para makapanood ng mga video at also makapag-like sa mga video mo, at higit sa lahat, huwag mag-skip ng ads. Thank you so much, boss. Pero kanina may ibang saya akong nadarama nang makasalubong kita sa Highway 1 between Caronport to Musjo. That's Trans-Canada 1. Siguro nung papunta ako ng Regina. Gusto ko sanang mag-U-turn sa Highway 1 para habulin ka, pero chinecheck ko ang time at malapit ng mag 2 o'clock ng hapon at may ano ba yun? Wala, 2 o'clock na, may pagkakataon ka pa makapag-unload sa Fining sa Regina. Yun yung pag-unload ko. Pero kung habulin kita, tsak, maabala kita. Kaya sabi ko sa sarili ko, next time na lang, tsak, ma-meet ko rin kayo. Manibilang Pinoy, Manlalakbay Biyahero, Manor Cards at Pinoy Heavy Haul, at marami pang iba. Ingat lagi sa biyahe and be safe sa Ice Road. Nasulyapan ko din sa wakas si Bordagol. I'll meet you soon. Tanda mo yan. Kikita tayo sunod. I-PM mo ako sa Facebook, sa Marco Obando. Then set up natin kasi pabalik na ako ng West uli. Baka one day soon mag-meet up tayo or along the way kung nasaan ka. Or pwede ka namin isali sa Life 360 ng mga truck drivers sa Amerika at sa Canada. PM mo ako sa Marco Obando, then add kita doon para kita kita palagi kung nasaan ka, if gusto mo yon. Anyway, si Peter Baltasar, drone shot sa Ice Road please. Yeah, so yung drone shot sa Ice Road, kaya ginawa ko na yung drone ko, napalitan ko na ng lens, natanggal na yung biyak-biyak, na-upload ko siya sa Facebook, kinalikot ko siya lahat, kinalikot ko, tinanggal ko, so bago na uli ang kanyang lens sa drone. So magkakaroon tayo ng drone shots pag may pagkakataon. Titira tayo ng drone shots kasi yun ang pinaka the best doon, yung makita nyo yung drone shots. Kasi alam nyo sa Q-Line, kaya kung mapuntahan ninyo ang channel name ng Q-Line Tracking sa YouTube, okay, kung gusto nyo mag-subscribe doon, pwede naman puntahan ninyo para may manood sa kanilang mga uploads, no? Dahil malakas sila sa Facebook, nahatak ko sila sa Facebook eh. So I think 15,000 followers na sila sa Facebook, pero sa YouTube nila, Q-Line Tracking, I think wala pang 1,000 yung subscribers. But if you want guys, manood yan ng mga podcast nila doon. So sa first time sa Q-Line, first time yung ginagamit nila, yung I think nasabi ko na before, mga drone shots doon sa kanilang mga ina-upload na videos ay galing sa akin lahat yun, kasi yun pa lang yung ako pa lang yung nakakagawa ng drone shots sa tracking company ng Q-Line na may drone shots doon sa Ice Road. Kaya ginamit nila yung aking mga drone shots, walang bayad, so binigay ko sa kanila kasi pinapayagan din nila akong mag-content or gumawa ng video kasama yung truck nila, nakikita yung pangalan. So parang ganun ang setup eh. Wala akong hiningin bayad sa kanila sa drone shots, ginamit nila sa kanilang channel, and it's so good. But nasa inyo kung if you want, gusto nyo paramihin yung Q-Line na channel, bisita lang kayo sa Q-Line Tracking sa YouTube channel nila. And si Chris, Ate Chris 3249 from Hawaii, that's awesome, nice, and looking forward on your 2026 Ice Road Tracking journey, Mark. Ambing perme sa imong mga biyahe, and ang galing na magbisaya na, Ate Chris. Congrats to your friend, designer to your Ice Road shirts, and also tama ka, don't love your company, love your job. Yeah. Regards kay Jaden at sa mga boys mo, Ate Chris. Hello dyan sa Hawaii from Kuya Mark. And si Ate Susan Moreno, lagi ka mag-ingat Marco, it's so cold at my vortex daw, but I know sanay ka sa lamig dahil sa Ice Road experience mo. Nice to meet your designer friend, hope he can help him
See you soon in the Ice Road Adventure. Keep on vlogging and keep on trucking. Pinoy Trucker. And si Florentine, good noon Marco. Good luck sa pag-umpisa ng Ice Road yung Mark. Amping lang permi sa biyahe and keep on trucking. And Rosel Paul Bulaklak, shout out sa iyo dyan sa British Columbia, sa Vancouver, British Columbia. Hope to see you soon along the highway. Baka driver din to. Always take good care and it's winter again. And si Ronlani Istabelo, babalik ka ulit sa Ice Road season, Kuya Mark. Nakakamiss yung mga POB mo sa Ice Road. Amping permis mong biyahe. Maraming salamat sa inyong mga napakagandang mga comments, mga positive comments. Thank you so much. And Alangakayan, shoutout from Kabarang sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Keep on trucking and God bless and drive safe. Alam niyo pag sinasabihan ka ng God bless, napakasarap sa dibdib. And drive safe, napakasarap sa dibdib pag may mga ganitong words. Rodrigo Busmark, good morning. As lang unta ko kay curious lang ko gamay. Bisaya to. Gano walay flat nose ang mga truck diha sa Canada, USA. Yun kabalikta rin pod sa Europe. Wala sila long nose na trucks. Unta mapansin mo boss, salamat. Amping permi. So bakit daw walang mga flat nose dito sa America at Canada? Meron mga flat nose yung mga sinaunang Freightliner, mga sinaunang Kenworth. I think meron bang Kenworth na flat nose. Ang pagkakalam ko merong flat nose na mga Freightliner, pero wala na yun. Discontinue na yung mga flat nose na yun. Kasi ang mas more tinitingnan ng FMCA ngayon, yung Federal Motor Carrier blah blah blah, ay yung may long nose. Dahil pag once yung impact, okay, yung rear end or head on collision, meron pang chance mabuhay yung driver. Kasi may sa unahan, nandun yung makina, nandun yung chassis, nandun yung bumper, okay. Meron siyang chance na mabubuhay ka pa talaga. Unlike doon sa flat nose, pag head on or rear end ang bangga, swerte mo na lang kung yung manubela mo merong airbag, so safe ka. Pero kung wala, kung hindi equipped ng airbag yung truck mo, di pag head on ka, patay talaga. So wala siyang masyado, wala siyang yung safety ba, iniisip ng Amerika. Kasi halos naman ng mga truck sa Canada is from America. Wala namang production ng mga truck dito sa Canada eh. Lahat binibili galing sa Amerika. Freightliner, Kenworth, Peterbilt, Mack, lahat yan made from the US. Wala dito sa Canada. So gumagamit kami kung anong ginagamit ng Amerika. Kung ano yung safety na ina-apply nila, ganoon din dito sa north ng Canada. So more on safety, kaya merong long nose. But of course, kung magdadrive ka ng long nose, alam mo talagang safe ka. Kasi bago yung impact, bago patatama sa yung impact, mauna na yung engine. Mauna. Swerte na talaga. Malas mo na talaga kung pati ikaw namatay. Pati ikaw nadamay sa impact. Yung impact na yan, talagang mabilis na ang takbo mo na. Pero kung normal yung takbo mo, mga 80, 70, mauna yung makina bago ka patatamaan. Siguro mabubuhay ka, baldado ka lang, may ipit ka dito sa dashboard mo, pero buhay. Madalang yung napapanood ko sa highway trail, madalang yung may casualty talaga or killed in action ng mga driver. Nabubuhay sila. Kaya yun ang purpose ng merong long nose kaysa compare sa flat nose ng Europe. But ang mga truck sa Europe is more high-tech than America. Ang America sa kanilang technology, mas high-tech ang Europe sa mga truck nila. Pero yun nga lang, hindi bagay sa kanila na meron silang long nose na truck. Kasi yung mga area nila masisikip. Dito sa Amerika, kita nyo naman mga kalsada, napakaluwag. And si RDR 21419, dito sa BC, paano kami makaka-order ng hoodie? It's all about naman sa hoodie. Yung hoodie namin na Ice Road Trucking. Yeah, antayin nyo lang yung gagawa pa sila ng website. Doon kayo pupunta sa website, then doon kayo magsiselect ng inyong mga kulay, laki ng inyong mga shirts na gusto, and then nandun na rin yung parang add-on, parang ganun ba? Add-on, add cart, then ship out, parang ganun ba? And Red Patrimonio dito sa Pilipinas, saan makakabili ng merch? Bibili sana ako. Yung sa Pilipinas, wag na, dahil mahal, men. Kung takes time bago dumating sa inyo. Kung meron lang akong kakilala, meron lang kayong i-advise sa akin na magandang magpiprint ng mga merch na pwede kaming mag-business about sa merch, let me know. Kung may kakilala kayong magaling gumawa ng mga sweater or mga t-shirt, let me know. Then kukontakin ko sila, then
mag-usap-usap kami para sa merch, para yung taga Pilipinas doon na kayo bibili sa kanila. Yung legit ha, huwag niyong ibigay sa akin yung hindi legit. I-PM nyo sa akin sa Facebook, or i-ano nyo sa akin sa Facebook para mahanap po agad kanilang Facebook page, and then mag-uusap kami. And si Danax, na-experience ka na ba na may sumabay sa truck mo or secretly patawid ng US galing Canada, Sir Marco? Marami kasi ako nakikita sa YouTube about US border problem. Yung mga problema na yan galing yan Mexico, yung mga sumasabay ng mga illegal immigrants papasok ng Amerika. Pero pag dito sa Canada, papasok ng Amerika ng mga illegal immigrants, wala. Yung mga Canadian nga ayaw tumira ng Amerika eh. 'Di ba? Ayaw nilang ano. So, Canada to America is legal. Meron lang yung mga nakakalusot na mga illegal. I think 3 years ago na mag-asawang India na namatay na gustong lumusot as illegal ha, lumusot sila sa Emerson, but at that time na frozen sila sa border kasama yung anak niyang lalaki at babae, asawa, pati siya, I think siya namatay. Hindi sila dumaan dahil nga dumaan sila sa illegal recruiting, but napakadalang yun. Dumaan sila sa Emerson, dumaan sila sa hanggang sa na frozen. Namatay sila sa frozen, sa frostbite. Kaya wala dito yan sa Canada to America na mag-illegal papasok ka. Huwag kang gagawa nun kung ayaw mong makulong, ayaw mong ma-van sa border ng Amerika. Malaking kaso yun. And that Hatton, Marco, pwede bang makabili ang taga Pilipinas? Kaya yun nga sabi ko sa inyo, sabihin nyo sa akin kung ano yung gumagawa ng merch, ng mga t-shirt na pwede kong makulab, pwede kaming mag-business para sa doon kayo bibili ng mga merch ng Pinoy Trucker or sa Ice Road Trucking habang hindi pa nagsisimula. Kasi pwede ko naman ipadala sa kanila yung logo, and then sila mag-print, and then kita sa akin. Then mag-uusap kami sa presyo para yung affordable naman yung presyo para sa inyo. And si Red Patrimonio, pansin ko lang walang toll gate dyan sa mga highway na dinadaanan mo. Ang dito sa west, pagkakaalam ko papuntang Tacoma, papuntang walang toll gate. Pero pag papunta ka ng east, Indiana, Chicago, Pennsylvania, Kansas, Missouri, I think Missouri, may mga toll gate doon. Pero hindi mo siya makikita ang toll gate. Pennsylvania, West Virginia meron. Madalang yung may dadaan ka talaga sa toll. Minsan diretso lang, meron na siyang parang nakalagay na dito sa salamin na kukuha na lang agad ng bayad. Malapit na pala ako maglubat. And Noel Ikugo Gimal, Marco, subscribers mo ako since 2024 dito sa Dubai. Now dito ako sa Northern Ireland, UK. Lumipat, gusto ko sanang mag-avail ng hoodie jackets pang winter. Sana mapansin mo yung comment ko. Noel Gimal from Coleraine, Northern Ireland. Hintayin nyo yung aking pinapagawa na website para doon kayo mag-order. Pwede na kayo mag-order din. Bahala na sa shipment at kung magkano yung babayaran nyo sa shipment. Kahit din sa Amerika, meron na rin. Basta yung website na yan. Hosiho2912. Bro, pa-shoutout sa pamangkin ko kay Bender Boynafi from Bosiger, Manitoba. Johnny Rayos 888, may kapatid ako dyan sa Europe, lalaki, welder siya. Marami bang work sa Canada as welder? Diba welder? Maraming welder dito. Pero ang problema kung paano ka marating ng Canada. Pero kailangan mo siguro dumaan sa isang immigration consultant para kung paano. But yung welder na yan, in demand yan dito, yung welder. Malalaking sahod yan. What the heck? Hello kuya, ano pong Facebook ni Kuya Graphic Designer? Tatanungin ko kay Jean kung pwede bang i-public yung kanyang ang kanyang Facebook para kung gusto niyo siyang i-follow. And Miles Sent, shoutout po. Bakit po idol niyo si Superman? Bakit kaysa kay Batman? Maganda kasing logo ni Superman nung kabataan ko, di ba? Yung tadadadan tatan 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 si Christopher Reeves pa before na I know napapanood niyo yun. Wala naman si Batman before ng mga ganun Si Superman lagi yung superhero natin before sa mga nung kabataan natin. And si Danax watching from Singapore, new subscriber, maraming salamat. Welcome dito sa channel ng Pinoy Trucker. I hope magugustuhan itong mga content and more on trucking. And Louie Cortino 5565 watching from Milan, Italy. Good Vibes TV, may question ako, naka-experience ka na ba ng multo sa daan sa biyahe mo? Hindi pa, walang multo sa daan. May makikita ka sa mga highway, may mga cruise
na nakalagay doon, may mga bulaklak. Yan yung mga tao na namatay doon sa area na yan. Pero I don't know, wala pa namang lumalabas. Sa Pilipinas ang marami niyan eh. Mga engkanto, mga tikbalang, pero dito sa Amerika, Canada, wala yan. Makikita mo lang siguro, I don't know. Hindi ko pa na-experience yan. Leticia Redfern, sayang di naman kita na meet Mr. Marcos. Soon, let me know kung taga saan kayo. PM kayo sa Facebook, then let me know, baka madaanan ko kayo, and then why not? Meet up tayo, coffee. So, mahilig ako sa double na coffee or steep tea, triple. And Emily Wilson, ito si Emily Wilson is from Washington. Marco, kung alam ko lang, Sunday balik mo dito, sana nakipag-meet din ako sa Idol. Next time talaga pagbalik mo after ice road driving, tracking mo, pag nalaman ko na mag-haul ka uli dito, I'll make time if it's okay with you. Tagahanga mo ako, enjoy your tracking, Idol. Salamat. Babalik ako dyan by next week sa Tacoma. Mayroon pa akong isang biyahe after ng Surrey, British Columbia. And Kirby Tumamo, hello Marco, mapansin ko lang kung ano, bakit ang bagal ng flashing light ng flasher mo, sir? Di katulad kay 1447 na medyo mabilis. I think it's the same thing. Pag may problema kasi yung flasher mo, may problema sa fuse, mabilis siya. Pero yung normal lang naman na sequence ng flasher, wala namang problema sa border. Okay naman siya. RX2 Trails 645, Marco, notice ko lang, bakit pag nasa border ka nag-i-start ng truck, may kalaking sound bago mag-start ng makina mo sa mga truck. Sa truck stop, parang wala naman. Minsan kasi may mali akong ginagawa, may habit akong ginagawa na pag switch mo ng truck, start agad, start agad. But ang proper talaga yan pag start, bigyan mo muna ng seconds, at least 5 seconds na lalabas agad yung mga, kaya maririnig yung chak. So kailangan mag-pop out mo na lahat yung mga nandyan sa dashboard mo bago mo start. Pero pag nagmamadali ka, pag switch mo ng truck, hindi nyo na maririnig yung chak. Wala na seconds. Switch on agad. Yun yung bad habit ko minsan na switch on agad yung truck. But sa border, I'll make it sure na at least 5 seconds ang naka-switch on siya, lalabas yung mga dito sa dashboard, di ba? May maririnig kayong tok na ganyan. Kaya yun ang napapansin mo. Dennis Elivera, question ko lang, pag empty ka to pick up sa load, ano ang bayaran nyo, per hour or per kilometer? Pag empty kami, papunta sa mga pick up namin, ang tawag nun ay empty miles. So bayad kami per miles. Wala kami bayad sa oversize, sa mga blah blah blah. Bayad kami sa miles pero empty. Okay, may bayad kami dun. And I think that's everything na mga questions and mga shoutout na screenshot ko for ngayong Sabado. And next week uli, baka may mga tanong pa kayo. Okay, baka pwede ko pang sagutin. Every Saturday natin sasagutin yung questions ninyo or mga comments ninyo na masilig ko. So, ikaw may sasabihin ka ba? Nandito yung aking wife, galing siya sa loob. Thank you sa support nyo kay Pinoy Tracker. Yeah. Huwag kayong mag-skip ng ads guys ha, dahil bibili ko ng drone next time. Talagang ano pa no? Hindi, nakaplan na yun. Bibili ako ng bagong drone. Wow, where is Bebe? Sa next ngayong taon siguro. So yung isang drone ko, kailangan ko na siyang i-retire. Kailangan ko na siyang itigil dahil tagal-tagal na rin siya. Kailan pa ba yung drone ko? Ba, matagal na Mataas na rin. yung hours niya yung flight hours niya Parang 20. Kailangan ko na siyang 3 years na? 4 years na? Yeah. After ng pandemic So kailangan ko na talaga siyang o 2021. discharge. Old version niya. Pero ina-update ko pa naman yung mga niya, ina-update ko pa yung mga sa kanyang module, sa lahat ina-update ko pa para hindi siya magloko during sa flight pagdating sa ice road. But kailangan ko ng bago. Kaya huwag kayong mag-skip ng ads. Ipunin ko yung mga cents dyan na nakikita ko. Yun ang ibibili ko na bagong Mavic 3, yung mas malaki na drone. Baka sakali, di natin alam, the next 2027 makakasama pa ako din, mas maganda yung drone. Or pagkatapos ng winter time, maganda na yung scenery dyan, yung mga kulay na mga dahon. Basta pag may pagkakataon, magpapalipad ako para makita nyo yung area na pinupuntahan ko. Okay?
Okay, so ngayon meron akong pupuntahan na massage para sa aking katawan. Ang hirap makakuha ng appointment within Winnipeg. Kailangan meron kang mga 2 weeks advance para sa massage. Lahat puno. Lakas ng hangin today. Merong storm, blizzard. Yung mga naghihintay ng bus ang kawawa. Dahil takes time bago dumating yung bus. Yeah man, lalo pag may mga bata. Anyway, yeah, 4:30 yung aking massage. 3:54 na ng hapon. Sana makuha ko pa bago mag 4:30. Depende sa traffic today. Mga Chuy, ito yung pinakasentrong area ng, pasyalan ng mga Pilipino dito sa Winnipeg. Ito yung Polo Park. Okay, Polo Park, and dito ang Best Buy, nandito yung Old Navy. Yeah. Dalawa lang malaking mall dito. Isang Polo Park, isang St. Vital. Tatlo pala. Mali ka, Marco, tatlo. Isang outlet, isang Polo Park, isang St. Vital. Anyway, malapit na ako sa aking clinic na pupuntahan. I'm gonna turn right doon sa next stop. Okay, nandito na ako sa mga Chuy. Buti nakakuha agad ako ng parking. It's good. 4:30 yung aking appointment. Ito na, Ana Wellness Center, massage therapy. Matulog. Sarap talaga ng masahe. Ana Wellness. But ang ano lang dito sa aming Blue Cross, kasi kami yung magbabayad. Hindi siya, I don't know kung anong nangyari to sa Saskatchewan. Ba't kailangan kami magbayad sa aming bill, and then pero inano naman nila yung bang nire-refund agad nila after a few days pag ikaw nagbayad. Hindi ko alam kung bakit sa Manitoba kailangan ikaw pay mo muna, and then i-claim mo na lang, i-file mo na lang sa Blue Cross Saskatchewan. But napakasarap ng masahe. Sarap matulog. Nakakatulog ako, but maya sabi ko kailangan kong gumising dahil humihilig eh. Pero ang sarap ng masahe. Okay masahe. At least kahit papano, in a few days natanggal yung mga sakit ng aking katawan. And then I know hindi ito mag-last dahil pag start na ng biyahe na naman dun sa north, 15 hours driving, sakit na naman ang katawan nun for 15 hours. Then after ng 2 weeks, 6 weeks na biyahe na yan, 2 months, kailangan ko na naman ng masahe. I know, maghahanap na naman ako ng masahe. Siguro babalik ako dito or I don't know. So anyway, I'm done here. Babalik ako dun sa aking wife. Nandun sila sa party daw ng kanyang tiyahin. Wow, merong blowing of snow today, pero hindi mo masyadong ramdam pag nasa loob ka ng city dahil ang daming mga tatamaan ng mga buildings. Pero pag nasa open highway ka, hindi mo makikita pag ganitong blowing of snow. Merong snow today talaga, asin. Merong snow. Malaki. Yeah, malaki ang snow. Somewhere sa Regina, Trans-Canada 1, I think nabasa ko yan 2 hours ago. Sarado na eh. Nagsarado na yung highway. Walang makita, men. Hindi ka pwedeng magpakahero sa ganitong sitwasyon, blowing up snow sa open highway. No. Madidisgrasya ka. You have to stop. There's another day tomorrow. Huwag mo nang pilitin. Kasi hindi ka bibigyan ng award ng company once nakalagpas ka dyan sa blowing of snow or sa harsh weather condition. Hindi ka nabibigyan ng award na sabihin na, oh, congrats at nalagpasan mo yung napakalupit na snowstorm or blowing of snow. Walang ganun, men. Pag nagkamali ka, sisisihin ka pa ng company mo. Kaya stop. There's another day tomorrow. Anyway, dito ako sa Sargent Street ng Winnipeg. Ako na.
Hi. Sarado. Kunin mo. Lumabas pa eh. Medyo ilak mo ha. Hindi, Ang wag na. wallet mo. Ang sakit. Pasok na, pasok na. Wallet Pasok mo na. ha. Bukas pa ang ano. Bukas. How do you flip it? Is it recording? I think to flip it like this. We can't see it. Oh, there. It's filming. How do I make it stand? Wait, can we make a TikTok right now? There's this TikTok I want to do. Which one? Oh, I forgot. How do I do this? Let's make a TikTok. How do you do this? I don't know how to do this. Ah, you turn it. There's one TikTok of Ayun! Guys! I made it work! Guys, it's parking here! Let's do this one. Hi! Oh, hi. Hello! There's a own photo booth. It's videoing. It's pretty. Can I borrow the phone? Chill, guys. We should make a photo channel. Smile. Hey. Park. So the glove. You were gonna be in his vlog. Should take a video of that. Yeah. May video pala eh. Say hi. Bago ng outfit? Oh, sorry. Oh, he said it was so cool. Wait, it's blurry. Wait, do we look at the camera? Or no, this one. Where? Okay, 3, 2, 1. Is it clear? Let me see. 6, 7. One more. And then you go have to closer. Yeah, you still have to do that. Oh, yeah, like that. Oh. In the back. It's fine. They don't have to show it. It's so bad. You can see them from the tree. Oh, there. Okay. I'm gonna post it now. Let me see though. Which one? Yeah, pick which one first. This. No, I like that one better. It's blurry though. No, the other one on my face looks bad. No one's gonna care. No. Wait, it's still on. Okay, let's just do it again. This one one? more time. Yeah. Okay, again. I don't Okay. It's blurry. That was cute. No, Loki, this one's better. Yeah. Let me see. I like John. Ala, wala kasing dalang ano eh. Wala kasing dalang mga
Nakalimutan eh. Sisira yung ano namin. Sisira yung blade. Tanggal. Sira ang blade.